Ayan mga boss, ayan, mag-share na naman po tayo ng konting kaalaman tungkol sa pag-framing ng ceiling at ng drywall. Paano nga ba ito patibayin? Ayan. Huwag nyo na rin po sana kalimutan na i-subscribe ang ating munting YouTube channel at paki-share and like na rin po. Maraming salamat po and God bless. Thank you po. Samahan nyo po ako. Let's go! Good morning sa inyo at dito naman po tayo at mag-share naman po tayo ng konting kaalaman tungkol sa pag-framing ng uh, wall at saka ceiling. Ang mga materials natin na ginamit dyan. Sa drywall naman, metal stud lang ang ginamit natin. Tapos sa ceiling naman, wall angle, carrying channel, metal paring at saka W clip. Ayan. Samahan niyo po ako. Dito po tayo sa taas. Ito nga pala yung ating sinisiling. Nakapag-framing na nga tayo dyan. Ayan, nailagay na natin yung mga materials natin na ginagamit. Always naman yan ang mga ginagamit natin na materials sa mga ating ceiling. Metal paring, carrying channel, at saka wall angle, saka W clip. Laging magkakasama yan. Although pwede naman mag-improvise ng ibang mga dyan. Pero yan talaga dapat ang ating mga materials na gagamitin na nailagay na natin dyan. Ayan. Huwag yung kakalimutan ang rivet. Laging kasama yan. Ayan testingin nga natin yung bitina niya kung talagang matibay ang ceiling. Ayan. Ayan binibitinan natin yung ating ceiling. Talaga kahit bitinan natin yan, mga 3 tao, hindi ito ay lumipat pa tayo dito sa kabila. Yan. Yan. Kaya po yan matibay ang ating hanger ng ceiling. Kasi nakatupi po yan. Nakatupi yan ng ganito para parang nakahook siya. Tapos yung rivet niya, dalawa lang. Dalawa dito, tapos isa lang dito. Kaya kahit bitinan natin yan, kayang-kaya yung bigat niya dahil dito nakasalo siya. Hindi siya kagad si bibitaw. Dito naman dahil sa taas, dahil kahoy lang yung ginamit natin, pinako ko na lang. Talagang hindi siya bibitaw diyan. Medyong pako ang ginamit natin diyan, kaya talagang matibay siya. Tapos ito naman na W clip natin, i-rivet pa natin yan dyan. Hindi pa naman tayo tapos dito sa natin. May mga re-rivetan pa tayong konti. Ayan, i-rivet pa natin to para sure na hindi siya gagalaw-galaw kung saan siya nakapwesto lang. Ayan, kaya i-rivet na lang natin yan dyan para siguradong matibay. Ayan. Kaya kahit bitinan natin yan, palipat-lipat tayo dito sa mga hanger natin na yan. Hindi siya hihiwalay kasi dahil dito sa hanger natin na ginawa. Yan. Diskarte na lang din yan ang gagawa. Yan kasi yung pamamaraan na ginagawa ko na para mapatibay ko yung aking ginagawang ceiling. Iba-iba naman kasi yung pamamaraan ng ginagawa. Depende na lang yan sa tatrabaho. Kung paano nila gawin o patibayin yung ceiling. Yan. Bisitahin naman natin dito sa ginagawa natin na wall. Gamit yung metal stud. Dito tayo sa loob. Ito naman yung ating ginagawang wall. Gamit lamang ang metal stud. Bali ito, metal stud lahat yung materialis lang natin dito. Hindi na tayo gumagamit ng metal tracks para dito sa drywall. Ang ginagawa ko lang, binebend ko na lang, tinutupi ko na lang yung bend niya. Kasi ang metal stud may ganito. Kaya metal stud ang ginagamit ko kasi dahil dito sa mga tupi niya, nakakadagdag pa siya ng tibay. Dahil ito, yung mga liko niya, mga eskwala niya, nakakatibay yan. Kaya yung pagtatapatan ko na lang nito ng vertical natin na metal stud, inano ko na lang, tinutupian ko na lang para makapasok siya sa loob. Yan.
Tapos maglalagay pa tayo ng horizontal nito. Metal stud din. Lalagay natin dyan. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, compare dito kasi sa kabila, hardiplex ang ilalagay natin. Dito sa ceiling, dito sa kabila, hardiplex. Tapos yung pagitan natin dyan, 16-16 pa rin yung pagitan natin dyan. Standard tayo dyan para sa hardiplex. Para hindi na tayo tabas sa hardiplex, saktong-sakto lang yung ano natin, standard ang sukat natin dyan. Ganun din dito sa metal stud natin na framing, 16-16 pa rin tayo dyan. Para pag naglagay tayo ng hardiplex, swak na swak lang siya sa sukat niya. Idagdag na rin natin itong ginawa natin na ceiling dito sa ginagawa natin na kwarto. Bali dito, ang ginamit natin, plywood naman. Kasi andito na to, ayan, kahoy din ang pamakuan niya, hindi na natin binago kasi matibay pa naman. Tinakipan ko na lang ng plywood. Ayan. Ayan kung napansin nyo, plywood lang yung materialis natin na ginamit dyan. Hindi na natin binago yung pamakuan niya. Ayan. Bumili tayo ng 1/4 na plywood na pang ceiling. Tapos dito, hardiplex din. Nakabili na tayo ng materialis para dyan. Mga boss, hanggang dito na lang muna yung ating update dito sa ginagawa natin dito sa Cainta Rizal. Huwag nyo na rin sanang kalimutan i-subscribe ang ating munting YouTube channel para makatulong na rin po. Nag-upload po ako ng video twice a week. Ako nag-upload ng video. Maraming salamat po and God bless. Thank you po sa inyong panonood.